unfair po sa atin kung ang tanging pinapakain natin ay ang ating katawang lupa. Samantala, yung ating mga kaluluwa ay walang pagkain, hindi natin pinapakain. Wala tayong pakialam. Isipin lang po natin, di ba? Tayo po ay kumakain ng breakfast, di ba? Breakfast, tayo ay nag-uumagahan, tayo ay nagla-lunch, tayo ay nagdi-dinner, di ba? Meron pang iba diyan alas 5, may kape muna bago pa yung breakfast na kanin. Tapos merong iba pa na alas 3, meron pang snack. Meron pang iba na meron pang midnight snack. Talagang inaruga ng hustusan yung kanyang katawang lupa. So isipin lamang po natin, isang linggo, lalo na isang buwan, yung panahon, yung oras na kung saan na hindi tayo dyan makakain. Anong mangyari sa atin, bro? Hinang-hina na. Baka hindi pa kayanin ng ating katawan. Isang buwan hindi ka nakakain, di ba? So isipin na lamang po natin kung ano yung nangyayari sa ating kaluluwa. Yung iba dyan ay nakakapagsala lang sa tuwing Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Diyan lang siya nakakapag-ablusyon sa mga araw na yan. O kaya yung mga Jumu'ah lang nagsasala. So ano na lamang kaya yung mangyayari sa ating kaluluwa kung ganun yung pamamaraan ng pagpapakain natin sa ating mga kaluluwa. Sa Islam, napakaganda ng Islam. Bakit sa Islam? Kung ang katawang lupa natin ay pinapakain natin, nagba-breakfast tayo, merong lunch, merong dinner. Sa Islam naman, meron po tayong 5 beses na pagdarasal bilang pagkain ng ating kaluluwa. At bukod pa riyan, mayroon pa dyan yung mga ibang mga pagsamba kay Allah. So, ganyan po ang Islam. Hindi lamang yung mga katawang lupa natin, yung inaaruga natin, bagkus inaaruga din natin yung ating mga kaluluwa. So, ito lamang po ay bilang paalala sa atin, huwag po tayo makalimot. Huwag po tayo makalimot sa Diyos na siya yung nagpapakain sa atin. Siya yung nagbibiyaya sa atin. Itong mga pinagsusumikapan natin, yung mga paninda natin, kung nakakabinta man tayo, hindi po yan dahil sa ating kagalingan sa pangungustomer. Hindi po yan dahil sa ating kagalingan sa negosyo, hindi. Bagkus yan po ay biyaya sa atin ng tagapagbiyaya na si Allah. So siya po yung nagsusustento sa atin. So huwag na huwag po nating kakalimutan ang nagbibigay sa atin ng sustento. Nagbumubuhay sa atin kasi walang katarungan ng taong kanyang kinalimutan ang nagbibiyaya sa kanya, ang naglikha sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng oxygen, ang nagpapakain sa kanya. Hindi po masama sa Islam ang paghahanap buhay, hindi minamasama ng Islam ang pagtitinda, pagbinegosyo, basta't sa tamang paraan at higit sa lahat, hindi natin nakakalimutan ang pakay natin sa mundong ito. Hindi natin nakakalimutan ang ating mission na ito yung pagsamba natin sa Diyos.